Sa video na ito, alamin natin at unawain ang kaligirang kasaysayan ng comics at grapikong nobela. Tukuyin natin ang mahahalaga at makabuluhang pangyayari sa bawat taon na mababanggit. Ang kasaysayan ng comics sa Pilipinas ay nagsimula pa noong ika-19 na siglo. Itinuturing na isa sa mga pinakaunang halimbawa nito ang pabula ni Jose Rizal na Ang Matching at Ang Pagong na nailathala sa Europa noong 1885. Dito makikita ang unang pagsasanib ng larawan at kwento na naging pundasyon ng comics sa bansa. Pagsapit ng panahon mula taong 1878 hanggang taong 1901, nagsimulang gamitin ang comics bilang isang paraan ng pagpuna at paglaban sa mga mananakop sa pamamagitan ng satira na gumagamit ng katatawanan, ironiya at pagmamalabis na ipahayag ang mga pagkukulang at pang-aabuso ng mga kolonyal na pamahalaan. Ang mga publikasyon tulad ng Miso at Té con Leche ay kabilang sa mga unang naglathala ng ganitong uri ng comics sa iba't ibang wika upang maipahayag ang mensahe sa mga Pilipino. Noong taong 1907, nailimbag ang magazine na Lipang Kalabaw sa pamumuno ni Lope K. Santos. Kilala ito sa mga satirical cartoon na tumutuligsa sa mga opisyal at sundalong Amerikano. Sumunod naman, noong taong 1923, ang magazine na Liwayway na naging mahalagang daluyan ng comics sa wikang Tagalog. Dito unang lumabas ang karakter na si Kengkoy na sumasalamin sa karaniwang kabataang Pilipino na may impluwensyang kolonyal. Pagsapit ng taong 1946, nagsimula ang regular na paglalathala ng comics sa pamamagitan ng Halakhak Comics. Kahit hindi ito nagtagal, sinundan ito ng iba pang publikasyon tulad ng Filipino Comics, Tagalog Comics, Hiwaga at Espesyal Comics. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga ganitong babasahin, naging napakapopular ng comics sa bansa. Habang lumalawak ang industriya, nagbago rin ang nilalaman ng comics. Mula sa pagiging kasangkapan ng kritisismo, napunta ito sa iba't ibang paksa tulad ng alamat, kababalaghan at kabayanihan. Dito umusbong ang mga kilalang tauhan gaya ni Darna, Lastic Man at Captain Barbell na naging bahagi ng kulturang popular ng mga Pilipino. Ngunit noong panahon ng batas militar, sumailalim ang mga babasahin sa mahigpit na sensura. Dahil dito, humina ang industriya ng comics. Matapos ang panahong ito, muling sumigla ang comics at nagtuon sa mga temang pag-ibig at drama na pinasikat ng mga kilalang manunulat. Sa kabila ng muling pag-usbong, unti-unti itong humina dahil sa paglaganap ng iba't ibang anyo ng teknolohiya at media. Pagsapit ng taong 2005, halos wala ng pangunahing publikasyon ng comics sa Pilipinas na nagmarka ng pagbagsak ng tradisyonal na industriya nito. Sa huling bahagi ng presentasyon ng ating aralin, isa-isahin natin ang mahalagang kaganapan sa timeline na narito. Taong 1885 ang pagsisimula, nailathala sa Europa ang pabula ni Dr. Jose Rizal na Ang Matching at Ang Pagong. Ito ang itinuturing na isa sa mga pinakaunang anyo ng comics sa Pilipinas, ang unang pagsasanib ng larawan at kwento. Taong 1878 hanggang taong 1901, comics bilang sandata. Ginamit ang comics bilang paraan ng pagpuna at paglaban sa mga mananakop sa pamamagitan ng satira, katatawanan, ironiya at pagmamalabis na ipahayag ang mga pagkukulang at pang-aabuso ng mga kolonyal na pamahalaan. Kabilang sa mga unang publikasyon ang Miso at Té con Leche
kotse sa iba't ibang wika. Taong 1907 naman, Lipang Kalabaw. Nailimbag ang magazine sa Lipang Kalabaw sa pamumuno ni Lope K. Santos. Kilala ito sa mga satirical cartoon na tumutuligsa sa mga opisyal at sundalong Amerikano. Taong 1923, ang Liwayway at si Kengkoy. Sumunod ang magazine na Liwayway na naging mahalagang daluyan ng comics sa wikang Tagalog. Dito unang lumabas ang karakter na si Kengkoy, sumasalamin sa karaniwang kabataang Pilipino na may impluwensyang kolonyal. Taong 1946, pag-usbong ng comics. Nagsimula ang regular na paglathala sa pamamagitan ng Halakhak Comics. Sinundan ito ng Filipino Comics, Tagalog Comics, Hiwaga at Espesyal Comics. Dahil sa patuloy na pagdami ng mga ganitong babasahin, naging napakapopular ng comics sa bansa. Taong 1950 hanggang taong 1960, paglawak ng tema at mga bayani. Mula sa pagiging kasangkapan ng kritisismo, napunta ang comics sa iba't ibang paksa tulad ng alamat, kababalaghan at kabayanihan. Dito umusbong ang mga kilalang tauhan gaya ni Darna, Lastik Man at Captain Barbell na naging bahagi ng kulturang popular ng mga Pilipino. Taong 1972 hanggang taong 1981, panahon ng batas militar, sumailalim ang mga babasahin sa mahigpit na sensura. Dahil dito, humina ang industriya ng comics. Pagkatapos ng batas militar, muling sumigla ang comics. Nagtuon sa mga temang pag-ibig at drama na pinasikat ng mga kilalang manunulat. Taong 2005 ang pagbagsak ng tradisyonal na comics. Sa kabila ng muling pag-usbong, unti-unti itong humina dahil sa paglaganap ng iba't ibang anyo ng teknolohiya at media. Pagsapit ng taong 2005, halos wala ng pangunahing publikasyon ng comics sa Pilipinas.